Magandang gabi pong muli sa lahat ng mga kasama natin sa gawain at sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa Isaiah pa rin, mahaba-haba pang panahon ang ating gugugulin bago natin matapos ang aklat ng Isaiah. At ito po ay kinakailangan nating himay-himayin at pag-aralan ng kompletong detalye dahil hirap pong unawain ng mga aklat na to. Kasunod din ito yung mga aklat ng Jeremiah, ng Ezekiel at saka Daniel. Marami po sa kasalukuyang panahon lagi nang nami-misquote at ginagamit ang mga verses dito sa mga aklat na ito nang hindi naman totally na unawaan kung ano ang talagang kahulugan, kaya nagkakamali. So ang ating po ginagawa dito sa Touching Lives, iniisa-isa nating unawain contextually using the historical context and grammatical context and everything para makita natin kung ano talaga yung purpose ng mga talata na binabanggit dito. So, ngayon po, tayo po ay nasa Isaiah chapter 26 verses 7 to 8. So, samahan po ninyo ako sa ating pagsisimula. Tayo ay sama-samang dumulog at manalangin. Magandang gabi, Ate Josie. Ikaw ang early bird natin sa gabi pong ito. At syempre, Sister Ana na andyan. Sige mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli sa gabing ito, sa iyong pagsama, sa iyong paggabay sa amin, pagkakaloob ng panahon at pagkakataon na kami makapagpatuloy sa aming pag-aaral. Patuloy mo kaming pagpalain at gabayan at matalakay namin ng maayos, kompleto ang mga salitang ito, Panginoon. Matuto po kami at ito'y mailapat namin sa aming mga buhay. Gabayan mo kami, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang lahat ng ito nawa ay maparangalan ka namin at mapapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so ayan, kasama ko pa dito sa church si Pastor Claude. Maya-maya ay aalis na rin ito at meron siyang appointment sa labas. Okay, medyo may hinihingal pa ako ng konti. Kagabi ako hingal na hingal habang ako nagdi-discuss. Hinahabol ko yung hininga ko kagabi. Ayan, so anyway, nasa chapter 26 po tayo. Verse 7 and 8. Kagabi natalakay natin ang verse 5 and 6 na kung saan ang naging sentro nito ay yung pagbabagsak sa mga taong nagmamataas. So typical yung common na salita na ating pinag-uusapan na kung ikay nagmamataas, ikaw ay ibabagsak ng Panginoon. At kung ikaw naman ay nasa ibaba, ikaw ay itataas. So ganun po yung sistema. Yung equilibrium ay nababaligtad. Ayun po. So kaya napaka-importante, lalo na sa ating mga mananampalataya, na tayo ay manatiling mababa, magpakumbaba. Hindi naman dahil doon sa selfish expectation na para tayo ay itaas. Mali din po yun, kasi baka naman pinipilit mong magpakumbaba, tapos ang damdamin mo't puso naman ay nagmamataas ka, sayang lang po yun. Wag po tayong magkakamali sa ganon. Ang sinasabi ditong pagpapakumbaba is the natural, the biblical, the godly way na talagang nagpapakumbaba ka. Ibig sabihin ay sumusuko ka talaga sa Panginoon at hindi ka nagmamataas, hindi ka nagmamayabang. Ako po ay isang taong mayabang. Nagsimula po ako ng buhay na talagang napakataas at hindi ako marunong magpakumbaba. Pero biyaya ng Panginoon, ano po, proseso unti-unti ay nagagawa at na walang imposible sa Panginoon. Ayan po. So sa gabi ng ito, tatalakayin natin ang verse 7 and 8. Ang panimula nito, sabi dito, inaalis ng Panginoon ang mga hadlang at panganib na dumarating sa mga hindi pumapansin sa Kanya. Ang likas na kahihinatnan ng kasalanan ay hindi mababaw na kaparusahan lamang, nakakatakot ang epekto ng kasalanan. Ang mga ito ay mga babala na nagtuturo sa mga makasalanan patungo sa katotohanan. Ang buhay ng mga mananampalataya sa Diyos ay hindi madali kaysa sa mga hindi mananampalataya. Kung ating papansinin sa mundo ngayon, parang mas madali, mas masarap yung buhay ng hindi mananampalataya kaysa mga mananampalataya na. Sabi nga sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ayan, so
Kung tayo'y kaisa ni Kristo, dahil si Kristo ay nakaranas ng kahirapan, tayo rin ay makakaranas ng kahirapan. Pero ang maganda nito, pag tayo'y nakakaranas ng kahirapan, kaya itong pagaanin ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi naranasan na niya yung hirap. Kaya niya tayong tubusin, kaya niyang iayos ang buhay natin na puno ng kahirapan. Kaya wala tayong dapat na ipag-alala. Ano man ang maging sitwasyon at karanasan natin dito sa mundo, siguradong ito'y aayusin at pagpapalain ng Diyos. Ayan. Ngunit hindi ito puno ng mga espiritual na panganib. Ang mga tao ng Diyos ay naghihintay sa mga inihandang landas para kumilos ang Panginoon. Iyan ang pinakagusto ni Isaiah at binabanggit niya. Makaranas man tayo ng problema at kabigatan, tayo magtiwala sa Panginoon at alam nating tayo ay kaniyang tutubusin sa huling panahon. Magandang gabi, Ate Annalie. Salamat sa inyong pag-join. Ang mga kapatid na kamag-anak ni Sister Ana sa Osorio. Ayan. Hoy, si Konsihal Arnel Gonzales. Magandang gabi po, Konsihal. Salamat sa iyo, napadaan kayo sa ating talakayan. Okay, punta po tayo sa talatang 7. Patag ang daan ng taong matuwid, at ikaw, O Yahweh, ang dito'y pumatag. Sasalin sa King James, the path of the righteous is leveled. You, the upright one, make the way of the righteous smooth. Sabihin, ang author, ang tagapagpasimula, ang nagdisenyo ng kapatagan, ng kaayusan, ng katuwiran, lahat ng righteousness ay ang Panginoong Hesus lamang, ang Panginoong Diyos. Walang pwedeng magsabi sa mundo na ako ang gumawa ng bagay na yan, ako ang nagpatupad niyan, ako ang nagsaayos nito. Wala pong pwedeng mag-claim ng mga bagay na yon. Kasi lahat yan ay ang Panginoong Diyos ay gumawa. Kinasangkapan lang tayo ng Panginoon. Kung wala ang kaisipan at karunungan ng Diyos, hindi natin ito kayang gawin. Kahit ito po yung pagtalakay na ginagawa natin dito araw-araw, yung karunungan na nababanggit ko dito, hindi ko po pwedeng sabihin na ito'y nagmula sa akin. Kahit nasabihin kanina, pinag-uusapan namin ni Pastor Claude, syempre may mga reference tayong binabasa, pero meron akong naidadagdag na personal pong idea, personal na karunungan. Pero hindi ko po pwedeng sabihin na yung personal na karunungan na yan ay nagmula talaga sa akin. Kasi unang-una, ang lumikha ng utak ko ay ang Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng karunungan para magawa, masabi ko at maisulat ko ang mga bagay na iyan. Magandang gabi kay Ronnie Hader, 20. Okay, salamat po. Okay, ang binabanggit dito sa verse 7, ito'y isang aktibong pagpapalinis o pag-ayos ng landas sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. Ginagawang malinaw ang kanilang landas at walang mga nagiging hadlang. Pinapatag ng Diyos ang daan ng taong matuwid. Ibig sabihin, inaalis niya yung mga hurdles. Inaalis niya yung mga mabibigat na sitwasyon sa ating daraanan at ginagawa niyang matatag ang ating paninindigan, ginagawa niyang maayos ang mga bagay na ating daraanan. So pwede nating maging reference dito yung binabanggit sa awit 23, Psalms 23, no? Yung pamamaraan ng Diyos. Magandang gabi din, buhat sa tatya sa Yasin, Antipolo. Ayan. Okay. Itinatampok nito ang ideya na ang isang matuwid na buhay ay hindi nabibigatan ng mga paghihirap dahil aktibong sinusuportahan ito ng Diyos. Hindi po excuse na ang bawat mananampalatay nakakaranas ng mga kabigatan, mga problema, mga pait at sakit sa buhay. Pero ang isang bagay na dapat nating tingnan, ang isang mananampalataya o born again Christian, pagka ikay nakaranas ng kabigatan, naandot maaasahan mo yung suporta ng Diyos. Yung paggabay, pangunguna, pagtuturo ng Diyos. Dadalhin ka niya into a greener pasture. Dadalhin ka niya sa isang maayos na pastulan na kung saan makakapabuhay ka ng maayos, magkakaroon ka ng kapayapaan, kagaya ng binabanggit dun sa verse 3. Kapayapaan sa kabila ng kahirapan at mga kaguluhan sa buhay. Pero kung ikay hindi nanampalataya sa Panginoon, you will be
astray. You will wander. Maglalayag ka sa isang lugar na hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung ano ang magiging direksyon. At yun po yung advantage. Yun po kagandahan na tayo ay nakadugtong sa Panginoon. Hindi natin mauunawaan paano tayo dadalhin ng Panginoon sa kaayusan, sa kabila ng mga kabigatan at kapangitan at problema sa buhay, na andoon ang pag-aaruga, ang pag-aalaga ng Panginoon, at tayo dadalhin niya sa siguradong kaayusan at kapayapaan. Magandang gabi kay Ate Lina Kaluwing. Yan, mga kaibigan natin dyan sa Imperial Homes. Okay, ang talatang ito nagbibigay ng katiyakan sa mga nagsisikap na mamuhay ng matuwid, na tinitiyak sa kanila na ang Diyos ay kasama nila at gagabay sa kanila sa mga hamon ng buhay. Kung paanong inalagaan at ginabayan ng Diyos ang mga apostol nung panahong sila'y magkakasama dito sa lupa, ganun din ang gagawin sa atin ng Panginoon. Ay pangako nga niya ay hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Kaya sabi doon sa Hebrews chapter 13 verse 5, huwag tayong magmukhang pera. Kasi hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ibig sabihin, lahat ng ating pangangailangan ay ipoprovide ng Diyos. Huwag tayong masyadong nakatingin sa pera o sa anumang material na bagay. Baka mapahamak pa tayo pag nagdoon tayo sa mga ganoong sitwasyon. Ano ang halaga ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon? Ang awit ni Isaiah ay nangangalan ng ilang pakinabang, nagbibigay, nag-iiwan ng mga pakinabang. Ang mga matuwid na bansa na nagtitiwala sa Kanya ay tatanggapin sa Kanyang walang hanggang lungsod. Yung walang hanggang lungsod na binabanggit dito, ito yung Mount Zion, ito yung Millennial Kingdom, ito yung City of David, City of Zion. Ibig sabihin, makakapasok tayo doon. Pagdating ng panahon na natapos na yung lahat ng kahirapan sa mundo, yung tinatawag nating Great Tribulation, ang maiiwan sa mundo ay yung mga taong nanampalataya nakipag-ugnay sa Panginoong Hesus, at doon niya tayo dadalhin sa kaniyang lungsod o yung City of Zion o Mount Zion. Ngayon, sino ang makakasama niya doon? Yung lahat lamang ng taong nanampalataya at nagtiwala sa Kanya. Kaya importante na magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Gaya ng mga individual na nakatutok sa Kanya ang kanilang mga isipan. Ang kanilang pagtitiwala ay magdudulot ng perpektong kapayapaan. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay mananahan sa tunay na katiwasayan sa bato ng ating Panginoon, yung pundasyon. Oh, magandang gabi, Sel. Sana ay salamat at nakasama ka sa aming pag-aaral. Kumusta na kayo dyan? Nawa ay maayos ang inyong kalagayan. Ang talatang ito ay nagsasaad ng isa pang benepisyo. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay sumusunod sa Kanya. Ang pagsunod na ito sa Diyos ay humahantong sa pamumuhay ng katuwiran. Ang resulta ng gayong katuwiran ay naglalakbay sa iba't ibang level ng landasin sa buhay. Iba't ibang level, ibig sabihin, may time na mahirap, may time na pahirap ng pahirap, may time na madali, may time na padali ng padali. Pero yun po ay mga hamon at sitwasyon sa mundo. Pagdating natin sa dulong panahon, mararanasan natin lahat na ng kagandahan at kaayusan at kapayapaan. Pagdating doon sa lungsod ng Panginoon, wala ng kahirapan. At yan ay pangako ng Diyos sa iba't ibang salin, iba't ibang bahayag sa Biblia. Kaya okay lang na maranasan natin yung hirap ngayon, tayo ay makaranas ng iba't ibang problema at kabigatan, kasi sa dulo naman ng lahat ng ito naandun yung katiwasayan at kaayusan, yung kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Kasi sabi naman kanina, makaranas man tayo ng mga kahirapan, tayo ay susuportahan pa rin ng Diyos. Magandang gabi, Sister Irene. Ang ganitong paglalakbay ay naging mas mahirap sa pamamagitan ng mga landas na humahakbang paakyat o sumusugat pabalik-balik sa mga iba't ibang sitwasyon. So, alam mo yung sitwasyon na parang ikaw ay naglalakbay sa hagdanan. Tapos sa bawat hakbang mo, umaakyat yan, nahihirapan ka,
at ikaw ay makakaranas ng iba't ibang kahirapan. Minsan ay matinik, minsan ay mabigat. Lahat ng problema pwede mong maranasan. Pero ang isang bagay nga na ipinapangako ng Biblia, ito yung isang pangako, kahit anong maranasan mong kahirapan at kabigatan, na andoon ang pagsama at pagsuporta ng Diyos. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya, kailangan lang nating magbigay ng pananampalataya sa Kanya. Kailangan nating sa Kanya umasa sa halip na doon sa mga material na bagay na ating nakikita sa mundo. Salamat, Sister Irene, at kasama mo ang iyong pamilya dyan na nakikinig. Sana ay lagi kayong makinig sa ating pag-aaral. Okay. Hindi sinasabi ni Propeta Isaias na ang mga namumuhay ng matuwid ay hindi magkakaroon ng pakikibaka o hindi makakaranas ng problema. Taliwas po ito sa tinuturo ng mga prosperity churches. Kasi ang tinuturo nila, pag ikaw daw ay naging born again Christian na, hindi ka na makakaranas ng kahirapan. Puro kapayapaan na lang. Kasi yun daw kapayapaan na pinangako ng Diyos sa langit, pwede mo nang maranasan dito sa mundo. Mga kapatid, hinahamon ko po kayong lahat. Meron ba kayong kilalang born again Christian na hindi nakakaranas ng kahirapan? Well, pwede ko po kayong magsabi, hindi po yun kayabangan, hindi yun pagmamataas. Pero napakalinaw po ng Biblia. Siguro kung hindi makakaranas ng kahirapan, probably mas malapit dun yung mga pastor. Kasi naglilingkod kami sa Panginoon. Pero sa totoo lang po, 90% ng buhay ko, ng buhay ng mga pastor, ay pawang kahirapan, problema at kabigatan. Pero yun nga, dahil kasama namin ng Diyos, dahil malinaw sa amin kung sino pinaglilingkuran namin, hindi kami nahihirapan, bagamat napakaraming problema at kabigatan. Sa dulo ng bawat araw, sa dulo ng lahat ng kahirapan, wala kaming pera, wala kaming pambayad ng kuryente, napuputulan ng kuryente, tubig, wala kaming pambili ng bigas o ng ulam, pero mapayapa po ang buhay dahil kasama namin ang Panginoon. Ayan po. So, wag po kayong maniniwala na ang mga Kristiyano, ang mga born again Kristiyano hindi nakakaranas ng kahirapan. At wag pong maging motivation na baka kaya ka lang magiging born again Christian ay para maging maganda ang buhay mo. Mali po iyon, hindi po iyon. Ito po yung mga panloloko. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo, dahil sa talakayan po na to, maraming nakakarinig, hindi po ako pwedeng magsinungaling. Kasi nga nararanasan namin mismo ng kahirapan at kabigatan. Individually, sa pamilya, sa church. So marami pong problema. So ito yung binabanggit dito ni Isaias. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naandoon at mararanasan natin ang pagkalinga, ang pagbabantay ng Panginoong Diyos. Ayan. Okay, sinasabi niya na ang Panginoon ay tumutugon sa gayong pamumuhay sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang mga landas na mas tuwid at mas kapaki-pakinabang. Sinasabi ng makadiyos na karunungan, godly wisdom, na ang pagsisikap na mamuhay sa labas ng disenyo ng Panginoon para sa buhay ay palaging nagpapakilala ng mga hadlang at kahirapan. Ito po yung problema, ito yung pagkakaiba. Lahat ng tao sa mundo makakaranas ng problema, kabigatan, kahirapan. Pero pag mananampalataya ka, pag ang pag-asa mo nasa Panginoong Diyos, babantayan ka niya, susuportahan ka niya, at magkakaroon ka ng kapayapaan. Pero pag wala sa Diyos ang iyong pananampalataya at pag-asa, lulubog ka sa kabigatan at mga kapahamakan. Lulubog ka lalo kasi walang sumusuporta sa inyo. Yan po yung realidad na kailangan nating makita at maunawaan. At pwede natin ikumpara sa iba't ibang sitwasyon sa mundo. Muli, ang pagtitiwala sa Diyos ang puso ng issue na pinag-uusapan natin. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong lakad, kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Paborito natin, Kawikaan chapter 3 verses 5 and 6. Sa kanya lamang tayo tumingin. Sa kanya lang tayo magtiwala. Ang talata ay nagsasalita sa ideya ng katarungan at katuwiran at kung paanong ang Diyos ang pinakahuling tagapamagitan ng mga prinsipyong ito. Nagsisimula ito sa pagpapahayag na ang daan ng matuwid ay katwiran, na nagpapahiwatig na yaong mga matuwid
at sumusunod sa mga utos ng Diyos ay ilalakad sa isang tuwid at moral na landas. Ang ideyang ito ng pagiging makatarungan at pagiging patas ay paulit-ulit na tema sa buong Biblia at kadalasang nauugnay sa mga inaasahan ng Diyos para sa kaniyang mga tao. Pag tayo'y totoong nanampalataya, pag tayo'y totoong nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ang inaasahan sa atin, mamuhay tayo ng tama, mamuhay tayo ng maayos, mapayapa, may katuwiran, sa kabila ng lahat ng kabigatan at anumang problema sa ating buhay. Dapat magkaroon tayo ng mabuting mga halimbawa at mga patutuo sa ating komunidad. Sa isa pang mas malawak na konteksto, ang talatang ito'y maaari ding bigyang kahulugan bilang mensahe ng pag-asa at katiyakan para sa mga tao sa Juda o sa mga Israelita. Noong panahon ng hula ni Isaias, ang bansa ay nahaharap sa kawalang tatag sa politika at sa pagbabantang daladala ng mga imperyo na nakapaligid sa kanila, particularly ang Babylonia. Ang mga salita ng propeta ay sinadya upang itanim ang tiwala sa mga tao na alam ng Diyos ang kanilang kalagayan at huli ay ililigtas sila sa kahirapan. Ibig sabihin nito, okay, wow, aking kaibigan si Edgar. So, medyo matagal na tayong hindi nagkausap. Ayan. Okay. Ibig sabihin nito, alam ng Diyos kung anong ginagawa niya sa mga Israelita. Alam ng Diyos kung bakit pinaparanas niya sa Israelita ang bagay na ito. At alam ng Diyos kung paano tutuparin o tutugunin ang kahilingan ng kaniyang mga anak. Ganon din sa sitwasyon natin ngayon. Kapatid, bakit mo nararanasan ang hirap? Bakit nakakaranas ka ng kabigatan? Alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Kaya nga dito po sa Touching Lives, lagi namin napapag-usapan ni Pastor Claude, ni Kuya Bob, na ang nangyayari sa atin sa church, may layunin ng Diyos eh. Meron siyang purpose, gusto niya tayong turuan, gusto niya tayong dalhin sa isang maayos na kalalagayan. Dapat lang nating malaman kung ano ang dahilan, kung ano ang talagang layunin ng Diyos. Ito ituturo niya sa atin, tuturuan niya tayo at dadalhin niya tayo sa isang lugar na kung saan buong puso, buong buhay tayong makakapaglingkod ng totoo at tapat sa Kanya. Inaway na magbibigay tayo ng totoong karangalan sa Kanya. Kasi pag ang buhay natin ng paglilingkod sa Kanya hindi nakakapagbigay ng karangalan, ay baliwala po lahat. Ako'y bilang pastor, pero baka ang pinaglilingkuran ko'y sarili ko. Baka yung mga tao, baka nakatingin ako sa tagumpay na pwede kong maranasan. O baka tinitingnan ko yung hahanga sa akin ng mga tao o magiging sikat ako. So mali po yun, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kaya iniaayos ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kapatid, bilang Kristiyano, ano pa sa palagay mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Ano kaya ang dahilan? Bakit nananampalataya ka? Ano kaya ang dahilan? Bakit nakakaranas ka ng problema at kabigatan? Ano kaya ang mga bagay na dahilan? Bakit tila may mga problema at kabigatan na nararanasan ka? Ano kaya ang layunin ng Diyos sa mga bagay na ito sa ating buhay? Ito ang pagkakataon para ito'y ating unawain, ito'y ating alamin at magkaroon tayo ng tunay na pagsunod at pagsamba sa pamamaraan ng Panginoon. Okay. Sa talatang 8, sinusunod namin ang mga kautusan mo, ikaw lamang ang aming inaasahan. Yes, the Lord, walking in the way of your laws. We wait for you. Your name and renown are the desires of our hearts. Magandang gabi, Sister Melody. Salamat sa pagsama. Hindi ko alam ang inyong time zone dyan. So nawa ay maayos ang kalagayan ninyong lahat. Okay. Ang talatang ito ay nangangahulugan na ang mga tao ng Diyos ay sabik na naghihintay sa Kanya, na nagnanais ng Kaniyang pangalan at pag-aalala higit sa lahat. Ninanais ng mga tao na ang kanilang buhay ay nakatuon lamang
sa Panginoong Hesus, sa kaniyang gabay, sa kaniyang karunungan, at sa pag-asa na binibigay niya sa mga tao. In essence, ito'y nagsasabi na ang kanilang pinakamalalim na pananabik ay makikilala at pararangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang mga daan. Kahit na mahirap na panahon, kung nais nating mabigyan ng karangalan ng Diyos, kahit sa mahihirap na sitwasyon at pagkakataon, sundin pa rin natin siya. At nandun pa rin dapat ang ating focus, yung pagsunod sa kanyang mga kaparaanan at sa kanyang mga gabay sa kanyang mga kautusan sa ating buhay. Dahil ang mga paghatol ay maaari ding tumukoy sa mga pagkilos ng Diyos sa pagdidisiplina. Ito ay nangangahulugan ng isang ganap na pagtatalaga ng panahon sa Diyos at sa isang pagnanais na maging malapit sa Kanya. Maraming pagkakataon, mga kapatid, na gumagawa tayo ng mga bagay, naglilingkod tayo sa Panginoon, sumisimba tayo, nananalangin, nangunguna sa mga Bible study, nagbabasa ng salita ng Diyos, pero ang totoo, malayo pala tayo sa Panginoon. Naalala ninyo yung sa John chapter 21, si Pedro ay 3 beses tinanong ng Panginoong Hesus, Pedro, mahal mo ba ako? 3 times. Nasaktan si Pedro kasi all throughout kasama niya ang Panginoon, pero ito si Hesus hindi naniniwalang mahal siya. Bakit tinanong ng ganon? Kasi mali ang akala ni Pedro sa pagmamahal niya sa Panginoon. Mali ang kanyang pananaw. Akala niya pinaglilingkuran niya ang Panginoong Hesus, pero ang pinaglilingkuran niya pala ay sarili niya. Iyan. So, yun po ang ating i-check. At yun po ang binabanggit dito ni Propeta Isaiah. Kailangan maging totoo tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. At ako po bilang pastor, minsan iyan po yung aking natatanong din at napapag-usapan namin dito. Kasama ko lagi si Pastor Claude na nag-a-assess. Yung bang paglilingkod natin ay para sa Panginoon talaga? Ayaw natin na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, pero ang laman pala ng puso paglilingkod natin ay para sa ating sariling kalooban or kagustuhan, na nagiging front lamang ang Panginoon, nagiging sugar coating lamang. So hindi po yun makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Magandang gabi muli, Sister Marina. Salamat muli sa iyong pagsama sa ating talakayan. Okay. Sa talatang 1, ang awit ni Propeta Isaiah ay nagpatuloy sa pagpapahayag na mayroong higit na katiwasayan at kaligtasan kapag sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Ang isa pang paraan ng pagsasabi ng katotohanan ito ay ang pagpapakita ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Ang lahat ng susunod at mananampalataya sa Kanya ay tatanggap ng mga pagpapala dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Hindi ito nangangahulugan na magiging madali ang buhay ng isang mananampalataya, ngunit nangangahulugan ito ng pag-iwas sa hindi kinakailangang pinsala. Again, kagaya ng natalakay natin kanina sa verse 7, hindi dahil mananampalataya ka, wala ka ng problemang mararanasan. Hindi dahil naglilingkod ka sa Panginoon ay totally smooth na yung buhay mo, wala ka ng kahirapan. Ano po? Well, if I can share you the whole stories of my life, ang iba sa inyo kilala yung buhay ko. Naglilingkod sa Panginoon, pero yun nga, nawala din ang misis ko 8 years ago. Sister Melody, ay ganun din na nangyari sa US. Kaibigan ko yung si Pastor June at kasama ko sa trabaho dati, so ganun din na nangyari. At marami pa sa inyo lahat ang nakaranas ng ganun. Pero hindi ibig sabihin iniwanan kami ng Diyos. Hindi ibig sabihin ay pinabayaan kami ng Panginoon. Merong layunin ng Diyos na kaya niya pinaparanas sa atin para tayo matuto, mabigyan natin siya ng karangalan at lalo na natin siya mapaglingkuran ng higit pa sa ating ninanais. Ipinapakita ng Diyos sa atin kung ano ang tamang paraan at tamang sitwasyon sa buhay natin. Inilalarawan din sa talatang ito ang isang buhay ng aktibong paghihintay. Tinatahak natin ang mga landas kung saan tinawag tayo ng Diyos. Puno tayo ng pag-asa habang tayo ay naglalakad. Inaasahan natin ang ating destinasyon. Ang pagiging kasama ng Panginoon ay ang punto ng pagtahak sa landas.
Ulitin ko, ang pagiging kasama ng Panginoon ay ang punto ng pagtahak sa landas. Kung tayo'y tumatahak sa landas ng buhay natin, na ang ating nagiging focus ay hindi ang pagiging kasama ng Panginoon, nagkakamali po tayo mga kapatid. Siguraduhin natin na ang buhay na ginagawa natin bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo ay talagang nakatuon kay Kristo. Otherwise, ay baka tayo naliligaw, baka tayo ay natutukso sa takbo ng mundo. Psalms 139 verse 23 and 24, Search me, O God. Saliksikin mo ako, Panginoon, at ituro sa akin kung meron akong mga ginagawang hindi nakalulugod sa iyo. At sa duloy dalhin mo ako sa daan ng buhay na walang hanggan. Ayan. Napakasarap na pag-aralan ng mga salita pong ito. At ito po yung dahilan ng Biblia. Hindi lang para basahin natin, hindi lang para magkaroon tayo ng daily devotion, kung hindi maunawaan natin talaga ang ninanais ng Panginoon at gusto niyang ituro sa atin. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na sa dulo ng lahat ng buhay natin na mayroon tayo dito sa lupa, dadalhin niya tayo doon sa tunay na katiwasayan, sa tunay na kaayusan, upang tayo maging mapayapa sa kaniyang piling. Hayaan natin na maranasan natin ang mabibigat na bagay sa buhay natin at sa dulo ng lahat na ito ay maging mapayapa tayo. Muli, ito'y nagsasalita sa tapat na pananampalataya at pananabik ng mga tao para sa Panginoon. At ang kanilang pagtitiwala sa kanyang banal na paghatol at patnubay. Ang sabi sa Hebrews chapter 12, Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya ang panimula at siyang wakas ng ating pananampalataya. Along the very, very long process, kasama natin ng Diyos. Huwag natin siyang iwanan. Huwag tayong magsarili ng ating daan dahil tayo siguradong maliligaw. Ang propeta Isaias ay tinawag ng Diyos na maghatid ng mga mensahe ng babala, paghatol at pag-asa sa bansang Israel. Bilang resulta, nahaharap sila sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon sa anyo ng mga banta ng militar o ng mga tao sa Israel o sa Juda. Dahil ang lahat ng tao, kalimitan ay nagagalit pag sinabihan mo ng mali, pag pinuna sa mga bagay na ginagawang mali. Sa buhay natin dito sa mundo, lalo na ang buhay ng mga pastor, pag may nasita kang isang miyembro, magagalit sa iyo. At ayaw nila ng pakialaman, pero hindi nila nauunawaan na ang layunin ng pastor ay po upang iayos ang buhay nila, upang maging gabay, upang turuan. Kasi yun din ang layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaming mga pastor ay instrumento lang ng Panginoon para maihayag ang kaniyang kapapamamaraan at kanyang mga salita. Minsan lamang napipersonal at nadadala tayo doon sa sitwasyon na akala ng mga tao ay gusto natin silang ibagsak o pinipersonal natin sila. Okay, sa gitna ng kaguluhan sa sitwasyon ni Propeta Isaiah sa Juda, ay nanatili ang kanyang pagtitiwala at paglilingkod sa Panginoon. At dahil dito, nakamta niya ang kaluwalhatian sa kaniyang buhay. Ang tema ng paghihintay sa Panginoon at pagtitiwala sa kanyang paghatol ay paulit-ulit na motibo sa buong Biblia. Magandang gabi yan. Salamat sa pagdaan sa ating talakayan. At ang virtue at ang karakter na ito ng paghihintay at pagtitiwala ay isang makabuluhang bahagi ng buhay ng bawat isang mananampalataya, kagaya ng naging sitwasyon ni Isaiah. Hinihikayat ng propeta ang mga tao na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at ilagak ang kanilang pag-asa sa Panginoon kahit nasa harap ng kahirapan at kawalan ng katiyakan. Beyond the uncertainties of the world, here comes the pathway of the Lord Jesus Christ. At tayo ay makakaasa sa bagay na ito. Sa mas malawak pang kahulugan, ang talatang ito ay maaari ding bigyang kahulugan bilang isang panawagan sa espiritual na pagpapanibago at muling pagkabuhay. Ang mga taos ng Israel ay tinawag sa pagsisisi at muling pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. So parang yung sitwasyon natin, kaya nga sinatawag na born again, renewal, revival, transformation.
Kinakailangan tayong totally matransform. Kaya nga merong kanta na araw-araw binabago mo ako, Panginoon. Every day we should seek the Lord, we should ask the Lord to renew us, to change us, to remold and remold our character at ang ating pag-asa at pananampalataya sa Kanya. At ganun ang sistema na tinuturo ni Propeta Isaiah sa mga Israelita sa Juda. Dahil ito ang layunin ng Diyos sa ating lahat. Kaya natin nararanasan ang mga paghihirap at kabigatan dahil gusto ng Diyos tayong mapanatili at lumago sa Kanya. Remember the process called pruning. Yan. At dito sa Touching Lives, napapag-aralan namin lagi yung salitang remolding, chiseling, di ko alam kung merong karpintero dito. Pinapait tayo ng Diyos. At pag pinapait ka, tinatapyasan ang iyong buhay. Yung tinatapyasan yung physical na bahagi ng kahoy, unang bato. So dito sa atin, may tinatawag tayong spiritual chiseling o character chiseling. Iniaayos lalo ng Diyos ang ating mga buhay para tayo ay manatili na malago sa Kanya, para masunod sa ating buhay at pagkatao yung disenyo ng Diyos. Doon sa John chapter 15, binanggit doon yung ano ba yung ginamit na salita doon? Yung chastening, no? O paglilinis. Nililinis lagi ng Diyos, lalo ng Diyos yung mga bagay na alam niyang marurumi sa atin. Iniaayos niya para tayo'y lalong mamunga ng marami, higit na marami. At ganun ang sitwasyon nating mga mananampalataya. Hindi papayag ang Diyos na walang mangyari sa ating buhay bilang mananampalataya. Hindi papayagan ng Diyos na manatili tayo kung ano ang ating sitwasyon ngayon. Kinakailangan day by day lumago tayo, maging maayos, at lagi nating makita ang kaparaanan ng Diyos sa ating buhay. Hindi po tayo ang nagdisenyo ng buhay natin, kung hindi ang Panginoong Diyos. Merong blueprint na ginawa ang Diyos sa ating mga buhay at ito'y masusunod sa ayaw at sa gusto natin. Para masunod ang lahat na iyan, para magawa ang blueprint na isakatuparan sa buhay natin, kailangan tayong isaayos ng Diyos. Bigla ko lang naalala yung trabaho ko, yung sa quality control, sa quality management system. Yung mga construction worker, gawa lang yan ng gawa eh. Pero hindi nila alam na may mali na silang ginagawa sa buhay nila. So papasok yung mga QC inspector, i-check yung gawa nila at pag mali, sisitahin, ipapaayos, baklas uli yung isang part ng building. So, ganun po ang sistema na ginagawa. At ganun ang buhay. Yun ang chiseling na ginagawa ng Panginoong Diyos. Yan yung, sa Jeremiah chapter 18, yung kasaysayan nung magpapalayok. Di ba ang sabi doon, pag may nakitang imperfection yung magpapalayok, sisirain niya eh. Babasagin niya ulit yung palayok at momoldihin niya naman ng bago. At ganun po ang sistemang ginagawa ng Diyos atin. Iyan ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah sa mga Israelita. He wants perfection. He wants completeness in our life. Mga kapatid, sa buhay natin bilang mananampalataya, kalimutan na natin ang pride, kalimutan na natin ang kataasan, kalimutan na natin ang mga bagay na hindi makalulugod sa Panginoon. Sa halip tayo magpasakop, tayo piliting sumunod, hingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Dahil yan lamang ang tunay na makapagbibigay sa atin ng wagas, ng isang dalisay at tunay na kapayapaan. Salamat mga kapatid sa inyong pagsama, pakikinig sa ating talakayan sa gabi pong ito. Nawa ay nakatulong at natuto tayong lahat sa ating mga gawain, sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng mga salitang ito at mga propesiya sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Tayo po'y manalangin sa ating pagwawakas. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Panginoon sa gabing ito, sa talakayan na ibinigay mo sa amin, sa karunungan na pinadaan mo sa akin Panginoon. Salamat sa buhay na ito na patuloy mong ginagawa, patuloy na ginagamit mo upang maging daluyan ng iyong mga salita. Patuloy mo pagpalain ng bawat isa, Panginoon, lalo na po itong mga nag-join sa amin, nasa iba't ibang lugar sila, Panginoon, pagpalain mo sila at gabayan, at nawa ay natuto sa bawat isa
patuloy na makapaglingkod sa iyo, patuloy na mabigyan ka ng karangalan. At sa dulo ng lahat ng ito ay magkaroon ng kapayapaan at magkasama-sama kami dyan sa iyong kaharian. Salamat po dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat uli sa inyong mga kapatid, sa inyong pagsama sa araw-araw, alas 7 ng gabi. So, alam ko, ang iba't ibang kasama natin dito ngayon ay nasa iba't ibang lugar. I think si Sel, hindi ko alam ito, ay nasa Taiwan pa. Siyempre, si Sister Melody ay somewhere in the US. Ang iba ay nasa iba't ibang lugar. So, maraming salamat po uli. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po. Sa mga taga-touching lives, tatawag po tayo para sa ating video call prayer fellowship. Bye-bye po. God bless everyone.